pwede nga bang ma-convert into GCash ang pera ninyo sa last pay later? Tara, alamin natin. Kung kayo ay may last pay later, ay siguro isa rin kayo sa nagtatanong kung pwede nga bang matransfer into GCash ang inyong last pay later. So ngayon, sasagutin ko yan. Marami din kasing nag-PPM sa Facebook page ko at nagko-comment sa video ko tungkol dito. So alam nyo naman na ang last pay later, isang buy now, pay later ng Lazada. So ang tanong, nako-convert nga ba ito into GCash? Ang sagot po ay hindi. Dahil ang last pay later ay para lang sa mga products ni Lazada. Ngayon, meron mga ilang selected user na pwedeng gamitin ang last pay later nila sa bills payment. Hindi pwedeng gamitin ang last pay later mga mobile load o kaya e-voucher or e-gives. So katulad nitong share treats, di ba kadalasan is dito tayo nakakapag-convert. Pero ayan, ipapakita ko sa inyo na hindi siya pwedeng gamitin sa pagbili ng share treats or kahit anong e-gives or e-voucher or mobile load. So dito makikita nyo na ang last pay later is not applicable for products in this order. Meaning, hindi nga siya pwede gamitin kasi nga itong share treats ay e-gives or e-voucher. Ngayon, kapag may nakita kayo sa Facebook or sa YouTube mismo na sinasabi is makakapag-convert daw ang last pay later into GCash, is magdalawang isip muna kayo. Hindi ko naman sinasabing hindi sila legit or sinasabi na legit sila, pero kasi sa mga ganyan, kailangan nyo magdalawang isip. Kasi hindi natin maiiwasan na karamihan sa mga ganyan is scammer. Pero kasi base talaga sa akin, ay hindi talaga pwedeng gawing GCash ang last pay later. Pero sabi din kasi ni Lazada, na kapag gusto daw natin or wini-wish natin na i-withdraw yung ating last pay later balance, is need daw natin kontakin kung ano yung loan provider natin. Meron kasi yan, Ako-Lako, Atome, CIMB, pero hindi ko masasabi na 100% sure ito. Kasi nga hindi ko pa naman din siya natatry. So ayun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito at lagi niyong tandaan, loan at your own risk. Thank you for watching.